2 Corinthians 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away, and behold, all things have become new. Now, my message is about the transforming power of God. So, ang uluhan sa minsay, mao kini ang makapabag-o o makapausab nga gahom sa Dios. God has the power to transform every person. Ang Dios aduna siya gahom, igong nga gahom nga din makapausab o makapabag-o sa matag usa ka tawo. From lost to saved. Gikan sa kining pagka dili luwas ug ngadto sa pagkalinuwas. From darkness to light. O gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag. From the power of Satan to the power of God. Gikan sa gahom ni Satanas ug ngadto na sa gahom sa Dios. Jesus came into the world to seek and to save the lost. Kasi ginang Isus mianhin ining kalibutan aron pagpangita sa mga nangawala o pagluwas And kanila. to destroy the works of the devil. O pagguba sa trabaho sa yawa. Amen. So let's pray. Magampo ta. Heavenly Father, I just ask you right now, God, for the anointing of your Holy Spirit. Amen. God, I want to ask you that you will give us understanding. Kaalam o kahibalo diha sa imong pulong, O Dios. Father, I pray right now that your Spirit, God, will speak to everyone. Yes. Lord, pagkaon sa matag usa ni ining dapita, O Dios. Lord God, we need your word today. Every person here needs encouragement. We need strength and faith diha sa Ginoo. So, Father, I just thank you now that you will speak in the name of Jesus. Amen. Amen. Now, he said, if anyone is in Christ, he is a new creation. So nagingon siya, bisan kinsa nga din anana kang Kristo siya bag-unang binuhat. Now, kinsay diri diha kaniya or diha ni Kristo Jesus. Kung Kristohanan mo, onya, diha kaniya. He said, if you are in Christ, you're a new creation. So yun siya nga, kung anana ka ni Ginoong Isus, yun siya bag-una ka nga binuhat. Now, look at verse 21. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Sa 21, tungod kanato siya nga wala makasinati og sala, gihimo niya nga sala, aron diha kaniya kita mahimong pagkamatarong nga naa sa Dios. Now this is the gospel. So kini siya maayo ni nga balita. That Jesus Christ, who knew no sin, Nga sa Ginoong Hesukristo wala makaila og sala o wala siya sala. the one who is perfect, Siya nga din hingpit, the Holy Son of God, balaan nga anak sa Dios. he came into the world So miani siya niining kalibutan. and he never knew sin. Wala gayud siya makaila og sala. But on the cross, Apan dito sa cross, he became sin for us. siya nahimo nga din na makasala tungod kanato. Pero nga naman, so that we could become the righteousness of God in Christ Jesus. Aron kita makaambit niya ng pagkamatarong nga naa ni Kristo Now, Jesus. maingon si Apostle Pablo, dili ang akong kaugalingon pagkamatarong, not my own righteousness, pero gikan sa Ginoo. See, that's the transforming power of God. Mao kini ang gahom nga din makapausab gikan sa Dios. See, salvation is a great miracle of God. Kaya ang kaluwasan usa kini kadako kayo nga milagro gikan sa Now, Dios. who believes in the miracles of God? Kinsaban dinhi ang mituo sa milagro sa Dios. Our God is a mighty God. Kaya nga atong Dios usa ka gamhanan gayud nga Dios. He is the God who raises the dead. Siya ang Dios nga di nagbanhaw sa mga patay. He is the God who saves the lost. Siya ang Dios nga di nagluwas sa mga He nangawala. is the God who heals the sick. Siya ang Dios nga nag-ayos sa mga masakiton. With God, nothing is impossible. Diha sa Dios wala gayoy butang nga malisod. But I want you to see salvation is a miracle of God. So gusto ko nga magakita mo nga din ang kaluwasan milagro ni gikan sa Dios. Now look at John chapter 3.
John 3, verse 3. So, Jesus answered and said to him, Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Sa versikulo 3, sa Juan 3, og si Jesus mitubag kaniya, sapagkat tinuod magaingon ako kanimo, gawas kon ang tao igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Now, born again. So natawo pag-usab. What does that mean? Naon sa may gipasabot niini? This is a miracle of God. Kini usa ka milagro gayud sa He Dios. said, you become a new creation. Nagingon siya nga ikaw mahimong bag-o ng binuhat. You become a completely new person. Diin ikaw hingpit gayud nga diin bag-o na nga tao. Look at Ephesians chapter 2. Piso kapitulo 2. The transforming power of God. Ang makapabag-o nga gahom sa Dios. Now, verse 1, and you he made alive who were dead in trespasses and sins. Ephesians 2, verse 1. O kamo iyang gibuhi sa mga patay pagkamo tungod sa mga kalapasan o mga kasalanan. Now, so kaniato, or before Christ, So wala pa si Kristo sa atong we kinabuhi. are dead in our sins. Kita patay tungod sa atong kasalanan. We are spiritually dead. So patay ta sa espirituhanon nga bahin. Our body is alive, Ang atong lawas buhi, but our spirit is dead in sin. apan ang atong espiritu patay siya diha sa sala. We are separated from God. Kini nahimulag gikan sa Dios. We don't know God. Wala ta makaila gayud sa Dios. Now, look at verse 4. But God, upon ang Dios, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us. Verse 5, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Piso 2:4. Apan ang Dios nga madagayaon sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma alang kanato. 5. Bisan sa mga patay pa kita tungod sa atong mga kalapasan o kasalanan, nagbuhi siya kanato uban kang Kristo tungod sa grasya nga luwas kamo, nangaluwas kamo. Now, think of this. He said, you're a new creation. Na pamalandong ini, nagingon siya nga kamo bag-o nang binuhat, You are born again. o nahimugso na mo pag-usab. And here he said, you were dead in your sins. Og nagingon po siya diri, patay kamo tungod sa inyong sala. But God made you alive. Panang Dios naghimo kanimong buhi. This is the new covenant. Mao kini ang bag-o nga kasabutan. Mingon si Isaiah the prophet Naingon sis Isayas nga manalagna that God would make a new covenant. nga ang Dios nagahimo og bag-ong kasabutan. And he said, I will take your heart of stone, Nagingon siya nga din akong kuhaon ang inyong batuon nga kasing-kasing. your heart that does not believe in the Lord, Ang imong kasing-kasing nga dili matinuohon sa Ginoo. your heart that is far from the presence of Ang God. imong kasing-kasing nga layo kay sa presensya sa Dios. And I will give you a heart of flesh. Og nagingon siya og ako maghatag kaniyog unod nga kasing-kasing. Dihasa nga to sa bato or stone, walay kinabuhi. Walay kinabuhi The ng bato. Bible said we were dead. Ang Biblia nagaingon kita patay But gyud. he said a heart of flesh. Anya nagingon siya nga din hatagan taniya og kasing-kasing nga unod. Oh, naay kinabuhi. Nanay kinabuhi. See, this is the power of the gospel. Mao kini ang gahom sa mayong balita. When you believe in Christ, Sa diha nga ikaw mituo kang Kristo. you are raised from the dead. Ikaw nabuhi gikan sa mga patay. You were dead in your sin. Kay patay ka tungod sa imong But kasalanan. now you've been made alive in Christ Karon nahimo na ta nga buhi diha ni Kristo. because you've been born again. Tungod kay nahimugso naman ta pag-usap. You have the Spirit of God inside of you. Aduna na espiritu sa Dios sa sulod nimo. You now are alive in Jesus Christ. Karon ikaw buhi na diha kang Kristo Jesus. Now look at Ephesians 2:13. Piso 2:13. But now, upon Koron,
diha ni Kristo Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Jesus Christ. Ngayon diri sa 13 apan karon pinaagi kang Kristo Jesus kamo nga kaniadto nahilayo karon gikapahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Now, this is the beauty of the gospel. Mao kini ang katahom sa maayong balita. Ephesians 2 verse 8, naluwas kita tungod sa grasya, pinaagi sa pagtuo. Amen. And then, verse 13, pinaagi sa iyang hamiling dugo. See, dili ang among kaugalingon pa kamatarong, Amen. pero ang grasya sa Dios. See, we were dead. So patay ta. We had no way to save ourselves. Wala gyud paagi aron nga luwason ni atong kaugalingon. Now, how does God transform us? Giunsa man sa Dios sa pag-usab o pagbag-o sa atong kinabuhi. Number one, by the preaching of the gospel. Una, pinaagi sa pagwali sa maayong balita. Romans 1:16, maingon si Apostle Pablo, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation. Sa Roma 1:16 niyon nga si Pablo nagaingon dili na ko'y kaulaw ang pagwali sa maayong balita kay kini siya gahom sa Dios sa pagluwas sa mga tao. Jesus Christ came to this world. So si Ginoong Hesukristo may anhil nining kalibutana. Truly God, truly man. Siya tinuod gayud nga tao ug tinuod pud nga Dios. He had the nature of God and the nature of man. Nga siya sa kinaiya sa tawhanon ug kinaiya Now, sa Dios. man's greatest problem is sin. Usa sa dako kayo nga problema sa tao kaning sala. All of us have sinned against God. Kitang tanan nakasala batok sa Dios. And God is perfect. Ang Dios hingpit. God is righteous. Ang Dios matarong. God is holy. Og siya balaan na sab. God is good. Ug maayo ang Dios. And because God is good, Ug tungod kay ang Dios maayo, God will judge sin. ang Dios nagahukom sa sala. Because God loves righteousness. Tungod kay ang Dios nahigugma man And sa pagkamatarong. God hates sin. Og ang Dios nagdumot sa sala. Because He is righteous. Tungod kay siya matarong. Now, all of us have sinned. Kitang tanan nakasala. So Jesus came and He was the only one who never sinned. Sa diha nga si Ginoong Hesus mianhi og siya lamang gayud ang wala makahimo og He kasalanan. fulfilled the law of God. Og iyahang gituman ang kasuguan og balaod sa Dios. He obeyed His heavenly Father. Iyahang nga gitahod ang iyahang nga langitnong amahan. He obeyed His parents. Iyahang gitahod iyang ginikanan. He obeyed the Word of God. Gitahod usab niya ang pulong sa Dios. Jesus never fell one time. Si Ginoong Hesus wala gayud mapakyas bisan sa makausa. That's why He could die on the cross. Mao kana ang hinungdan nga diin siya takos og angayan nga magpalansang sa cross. Tao o Dios, as a person, So ingon nga tawo, He lived a perfect life nagpuyo siya sa hingpit nga kinabuhi in your place. para sa imong dapit o ningpuli sa imong dapit. The life that none of us could live. Nga din kinabuhi nga din walay usa ka nato nga din nakaabot niya ng klase sa pagkinabuhi. Even from Adam and Eve, none of us could live a perfect life. Nga bisan pa sa panahon ni Adan ug hangtod karon walay usa ka nato nga din nagakinabuhi nga hingpit. But Jesus came as a man. Apan si Ginoong Hesus siya ni anhi ingon nga tawo. God in the flesh. Siya Dios diha sa unod. Think of the love of God. So pamlandungi ang gugma sa Dios. The God who created all things. Ang Dios nga nagbuhat sa tanang butang. He stepped into His creation. Siya nanaog diha sa iyang kabuhatan. And He lived a perfect life. Ug nagpuyo niya ng kinabuhing So, hingpit. on the cross, He took our place. So dito sa cross, iyaha nga gikuha ang atong dapit. And as God, Ingon nga siya Dios. He had the eternal power to pay for our sins. Aduna siya walay katapusang gahom aron bayran ang atong kasalanan. Unsa mingon si Jesus diha sa cross, natapos na. That's why salvation, kaluwasan, mao ang
walay bayad gasa sa Dios. Mao kana ang hinungdan nga ang kaluwasan wala ni siya'y bayad See, libre. when we come by repentance and faith, Sa diha nga din kita moduol uban sa pagtuo ug paghinulsol. in our weakness, Diha sa atong kahuyang, in our bondage, diha sa atong pagkaginapos. as we are, Ingon nga kita, and we say, God, forgive me. ug moingon kita nga Ginoo pasaylo ako. I turn from my idols. Ako ang talikdan akong mga Dios-Dios. Kay ikaw ang buhing Dios. Amen. Ikaw lamang. Walay lain. So, mingon si Jesus, duo ka nako. So we come pinaagi sa pagtuo. Mingon si Jesus, paghinoso og tuohi ang maayang balita. And when we do this, we are changed. Sa diha nga ato ning pagabuhaton, kita mga bag-o ug mga usab. So, it's the preaching of the gospel. Mao kini una ang pagwalis may balita. Faith comes by hearing the word of God. Kayang pagtuo nagagikan diha sa pagpamati sa pulong sa Dios. When the sinner hears the word of God, Sa diha nga mga makasala makadungog sa pulong sa Dios. and it's spoken in truth, O din magasulti uban sa kamatuoran. with the anointing of the Holy Uban Spirit, sa dihog sa Espiritu Santo. the heart begins to come alive. Ang ilang kasing-kasing magsugod kini sa pagkabuhi. And the lost begin to hear the voice of Ug Jesus ang mga Christ. nangawala magkasugod sila sa pagkadungog sa pulong ni Ginoong Hesus. And he said, today if you hear my voice, Kung nagaingon siya karon kung makadungog mo sa kong tingog, do not harden your heart. insayo patig-aha ang inyong See, kasing-kasing. he said, God so loved the world. So nagingon siya nga ang Dios na higugma pag-ayos kalibutan. Ang matag tawag niya, inyong makita gusto sa Dios nga sila maluwas. Amen. Ang tibuok nga kalibutan. Amen? God loves us. Ang Dios na higugma pag-ayo ka nato. But in God's love, He gives us a choice. Panbisan di sa gugma sa Dios, naghatag paghapon siya kanato o He said, pagpili. I stretched out my hands. Nagingon siya, ug akong gituyhad akong kamot. I called you by your name. In siya, ug gitawag ko ikaw sa akong ngalan. So, every person Matag usa ka tawo, is born into Adam. kini siya nahimugso sa laray ni Adan. We are born into sin, Nahimugso diha sa sala. but we must be born again Mao ka na nga kinahanglan gayud nga mataw ta pag-usap. in Jesus Christ. Diha kang Kristo Hesus. So that's the power of the gospel. Mao kini ang gahom sa mayong balita. When you repent, Sa dihang ikaw maghinulsol, when you believe sa dihang mutuo ka, and receive the Lord, o din mo dawat sa Ginoo, you are transformed from the inside out. ikaw mausab sa gawasman o sa sulod. Not perfect, Dili man siguro hingpit. because from the moment of salvation, Tungod kay gikan sa takna sa kaluwasan. we still need to be sanctified. Nagapadayon gihapon kita pagpanginahanglan nga mahimo tang balaan. We need to be made disciples of the Lord. Kinahanglan nga diin kita mahimo nga tinun-an We ni Ginoong must be Hesus sa taught Ginoo. the Word of God. Kinahanglan nga diin kita gamit gayod o mukuha gayod o mukaon sa pulong sa Ginoo. That we might grow closer to God. Aron nga diin mutubo ta o mapaduol pa kita pag-ayo sa Dios. Now, that is salvation. Mao kana ang kaluwasan. Now, as Christians, Ingon nga Kristohanon, after we are saved, human nga kita nakadawat sa kaluwasan. how are we changed by the Lord? Nga giunsa man kita pag-usab sa Dios. Number one, pinaagi ang pulong sa Dios. Pinaagi sa pulong Now, sa Dios. let's go to John chapter 17. Juan kapitulo 17. Now, kinsa diri, you have a desire to be pleasing to God. So kinsa ba kuno dinhi nga diin na may tinguha nga diin magpahimuot sa Dios. If you're a true believer, in your heart, you want to please the Lord. Kung ikaw usa ka tinuod nga magtotoo, sulod sa imong kasing-kasing gusto nimo mahimuot ang But Ginoo. every day, we fight the flesh. Apan sa matag adlaw nakigbugno ta sa tong unod. The Bible says the flesh wars against your soul.
Ang Biblia nagasulti ang kining atong unod, kini siya nakigbatok sa atong kalag. Now, look at the word of Jesus Christ. Ang tanaw ng pulong ni Ginoong Hesus. John 17, verse 17. Sanctify them by your truth. Thy word is truth. Ingon diri sa 17. Balaan na sila pinaagi sa kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Make them holy by the word of God. Imoon silang balaan pinaagi sa pulong sa Dios. You know, Jesus said, my words are spirit and they are life. Sa Ginoong Hesus misulti ang akong pulong kini siya espiritu ug kinabuhi. Do you know the Bible is the living word of God? Nahibalo ba mo nga ang Biblia, ang pulong sulod sa Biblia mao ang buhing pulong sa Dios? This Bible tells us the history of creation. Kining mao nga Biblia nagasulti kanato diha sa kasaysayan sa kabuhatan. It tells us the future of the world. Kini siya nagasulti usab sa umalabot nga kining kahimtang sa kalibutan. The promises of God. Uban ang mga saad sa The Dios. commandments of God. Uban ang mga sugo sa Dios. The love of God. Ug gugma sa Dios. Ang gahom sa Dios. And the power and nature of God. Uban ang gahom sa Dios o ang kinaiya sa Dios. See, when you read the Bible reads you. Sa diha nga din mubasa ka, moabli ka sa Biblia o nya mubasa niini, ang pulong usab nga naa sa Biblia mubasa kanimo. Because the Bible is a mirror to your soul. Tungod kay ang pulong sa Ginoo salamin man ni sa ato ang kalag. The word says to look into the perfect law of freedom. Nagingon siya nga sumagatan-aw kanya ng hingpit nga kasuguan sa kagawasan. Now, Psalm 100, chapter 119 and verse 9 and through verse 11. Salmo 119 sugod sa 9 ngadto sa 11. How can a young man cleanse his way? By taking heed according to your word. With my whole heart I have sought you. Oh, let me not wander from your commandments. Your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. 9. Unsay gahinlo sa usa ka batan-on sa iyang dalan? Pinaagi sa pagmatngon subay sa imong pulong. Jeez, uban sa bug-os ko nga kasing-kasing, ipangita ko ikaw. O ayaw itugot nga ako mahisalaag gikan sa imong mga sugo. 11. Sa akong kasing-kasing ginatitigan ko ang imong pulong aron dili ako makasala bato kanimo. Now, do you know that Psalm 119 is the biggest chapter in the whole Bible? So nakahibalo ba mo nga din ang kapitulo 119 sa Salmo mao ni kinadak-an o kinalapdan sa nga kapitulo. 176 verses. Og 176 ka mga bersikulo sulod ni. And we're going to read them all. Amen. I'm joking. Praise God. But every verse is about the Word of God. So matag bersikulo naghisgot ni sa pulong sa Now, Dios. this is King David. So si Haring David kini. Now, he is called the man after the heart of God. Siya gitawag nga siya ang tawo nga sulusamag kasing-kasing sa Dios. David was a man who loved the Lord. Si David siya ang tawo nga nahigugma sa Dios. And he said, the Lord is my shepherd. Nagingon siya ang Ginoo mao ang akong magbalantay. Akong magbalantay. Personal. He knew the Lord. Amen. Now here, David says, how can a young man cleanse his way? Si David nagingon, unsaon pagputli sa usa ka batan-on sa iyang dalan. Notice he said, pantanon. Bata pa. Tungod kay, adunay daghang mga temptations para sa mga batanon. Amen? Paghilawas, mga hugaw, lain pud. Amen? He said, how can I cleanse my way? Nagingon siya, unsaon nga di mahinlo ang iyang dalan. By taking heed according to the word of God.
So nagingon siya pinaagi sa pagpamati o pagpatalinghog sumala sa pulong sa Dios. He said, "Your word I have hidden in my heart." Kung nagingon siya, ang imong pulong akong ginatipigan sa akong kasing-kasing. And he said that I might not sin against you. Nagingon siya, aron ako dili makasala batok kanimo. Now, there is power in the word of God to make us holy in the sight of God. Adunay gahom diha sa pulong sa Dios aron paghimo kanato nga diin balaan sa atong nasulod. See, the word of God breaks the power of sin in your life. Kay ang pulong sa Ginoo muguba man diha sa gahom sa sala sa Now, imong kinabuhi. I want to give you a quick test. Muhatag ko niya og dali lang nga din pagsukod. And I don't want you to answer this Di ko gusto nga just in your heart. nga dili lang ninyo kining tubagon kun dili diha lang sa inyo nga kasing-kasing. If you are paglandong. here and you claim, or you're here and you say, "I'm a Christian," Kung nakaroon niya moangkon ka ug moingon kang ako usa ka Kristiyanon, let me ask you this. Do you read your Bible every day without fail? o din mangutana ko ninyo, nagbasa ba ka sa imong Biblia matag adlaw? Many Christians don't read their Bible. Daghang Kristohanon wala mo abli ug mobasa sa ilang Biblia. And this is where we get to know the Lord. Ug mao kini nga diin maagi nga atong mailhan ang Dios. Pinaagi sa pagampo, pinaagi sa pagbasa. We learn about the Lord. Ato nga diin makatunan ang mailhan ang Ginoo. Amen. Now, the second, Ang wala amen. sunod. Kano mo, pasilaw nga mo, kay ari rami diri. Madungog naman. Sige. Kera ka mo diha? Sige, ikaw na. Ako na yung minaw di mo. Kera mo diha? Okay, rami. Wala na. Glory to God. All right. And then number 2, we are changed by the power of the Holy Spirit. So, ikaduha, nangausap daw nga bago pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. So 2 Corinthians chapter 3. So, ikaduhang Korinto, Kapitulo 3. Verse, Pero diri, madungog ra diha. Ha? Wala ron may nahumod ari. Sige, diha lang mo. Sa taas. Kami aron diri. You want to... that's okay. Amen. Sige. So, padayon kami diri. Amen. Ay butulak raw ni ron. So, nagtulak ka niya. Balik ka mo diha. Sige. Continue. So Wala na. chapter 3, verses 17 and 18. Ikaduhang Korinto 3:18. Or verse 17 and verse 18. 17 adto sa 18. Ikaduhang Korinto. May tungod sa Amen. templo. Kung matulak ka ni ron, kumalik ka taog, mahit ka mo kanaog. So lagi ang dire sa ikaduhang Korinto 3:17 ngadto sa 18. Karon ang Ginoo mao ang Espiritu ug diin gani ang Espiritu sa Dios o sa Ginoo ana usab diha sa kagawasan 18 ug kitang tanan uban sa nawong nga dili tinaptapan sa magapasumbalik kita sa kasanag sa Ginoo ginausab kita ngadto sa pagkasama sa iyang panagway gikan sa kasanag ngadto sa kasanag maingon nga kini nagagikan man sa Ginoo nga mao ang Espiritu.
Now, he said we are being transformed into the same image. So nagingon siya nga din kita ginausab sa samang dagway. And he said, as we behold in a mirror the glory of the Lord. Nagingon siya sa diha nga din maglantaw kita sa salamin diya sa himaya sa Dios. Now, remember the Apostle Peter. Atong inumduman na ang apostoles nga si Pedro. When Jesus Christ was arrested, Sa diha nga si Ginoong Hesus gidakop. the night he was crucified, Sa gabi nga din siya gilansang. Peter was afraid. Si Pedro nahadlok pagayo. He ran away. Siya ni dagan palayo. He denied Jesus. Iyahang gilimod sa Ginoong Hesus. Now, on the day of Pentecost, Sa adlaw sa Pentecostes, after the resurrection, human sa pagkabanhaw, Peter stood in boldness siya mibarog uban sa and pagkamaysugon. he preached to the crowd. O din siya nagwali sa katawhan. And he said, you have crucified the Son of God. O ngayon siya inyong gilansang ang anak sa Dios. And he said, but God has raised him from the dead. O ngayon siya nga din ang Dios nagabanhaw kaniya gikan sa mga patay. Peter was threatened with his life. Si kining Pedro gihulga ang iyang kinabuhi. They said, don't preach the name of Jesus. Giingnan siya sa kadagkuan sa mga saserdote o sa mga sundalo sa ayaw iwali ang Hesus. Peter stood in boldness. Apan si Pedro nagpabilin ni barog na may sugon. And he said, tell me what is better, Og ningingon siya nga sulti ko unsa ang maayo. to obey God or man. Adin pagtahod ba sa Dios or sa tao? Now, how did Peter go from fear to boldness? Nagiunsa man ni Pedro sa pagkalingkawas gikan sa kahadlok ngadto sa pagkamaysugon. Amen. Now, again, think about this. Pamalandungin ni He denied Jesus before the resurrection. sa wala pa ang pagkabanhaw si Pedro iyang gilimod si Ginoong Hesus. But after the day of Pentecost, Apan sa human sa adlaw sa Pentecostes, he had no fear for his life. wala na siya gikabalakan pa, gikadlukan siyang kinabuhi. How was he transformed? Nagyunsa man niini sa iyang kaugalingon sa pagkausab ug The power pagkabago. of the Holy Spirit, Pinaagi sa gahom sa Espiritu the Santo. fire of God burning in his heart. Diha nagdilaab ang kalayo sa Dios sulod siyang kasing-kasing. Even the prophet Jeremiah, Bisan pa ang manalagna nga si Jeremias, he was persecuted. siya ginalutos. And he said, I will not speak in the name of God. Nagingon siya, dili na ko musulti sa ngalan sa Ginoo. He's very discouraged. Nadiskurahi siya pag-ayo. I give up. Kanya gusto niya siyang masurinder. I will not speak. Ningon na siya, di na ko musulti pa. But he said, I could not hold back the word of God Apan ning anak si Jeremias, dili na ko mapugnan ang pulong sa Ginoo. because it was like a fire in my bones. Tungod kay di nagingon siya sama kinis kalayo nga naa siya kabukugan. See, the Bible says we are changed from glory to glory. So ang Biblia nagasulti kita ginabag-o sa himaya ngadto sa himaya. When we behold the glory of God, Sa diyang kita magatan-aw sa himaya sa Dios. there is a fire burning in our hearts. Adunay kining kasingkas, adunay kalayo nga diin mudilaab Now, sa atong kasingkas. Many Christians struggle with sin. Adunay daghang Kristohanon nga diin sila nagproblema diha sa sala. There are things that you have not yet overcome. Doon ay mga butang nga din makaingon sila dili na siguro sila makalingkawas niini. The lust of your flesh. O diha sa pangibog sa unod. But by the power of the Word and the power of the Spirit, Apan pinaagi sa gahom sa iyang pulong ug sa gahom sa Espiritu Santo. Adunai kagawasan para kaninyo. Amen. They might not have heard that. Adunai kagawasan para kaninyo. Amen. Amen. Ako na yun. Praise God. Dungog. Amen. Ay, nalingaw me kay this is fun. Amen. Eh, amen. Napa mo diha? Amen. Nindot. Hey, glory God. Glory to God. Amen. Amen. So, he said, we are changed. Amen. So naging siya nga din kita na nga bag-o. Now, he said, now the Lord is that Spirit. Naging siya nga din ang Ginoo siya ang Espiritu. Now, the Holy Spirit is God.
Kaya ang Espiritu Santo, Dios. not a force. Usa siya ka makusganon. No, he's not a force like a, O dili like siya a thing kusog. or a thing, something like Oh. that. But he is a person. So, usa siya ka persona. Amen? Now, Jesus said, I and my Father will make our home with you. So, nangingon siya nga din, ako nga akong amahan mo puyo diha kaninyo. And Jesus said, I will send the promise of my Father. O niana si Ginoong Hesus akong ipadala ang gisaad sa amahan. The Spirit of God. Dili siya ang Espiritu sa Dios. Now, wherever you go in the world, Bisan asa man ka maabot ini now, kalibutanan. for me, this is like the end of the world. Para kanako kining na akong nahimutangan karon mura na ni kinatumyan sa kalibutan. From my house in America, Gikan sa akong panimalay dito sa Amerika. but when I came to the Philippines, that's okay, it's okay. Amen. Glory to God. But when I came to the Philippines, Sa diya nga ako niabot diri sa Pilipinas. even the far places of the mountain, Bisan pa ang mga layo nga dapit sa mga kabukiran. I saw ang Dios, God is there. Akong nakita nga ang Dios anaa sa mga dapit. See, He is the living God. Kay siya usa man kabuhi nga Dios. He is the God of power. Siya ang Dios sa gahom. And I don't know your struggle today Ug wala ko masayo doon sa may imuhang mga problema or the karon. heaviness of your heart O mga kabugaton sa imong or the kasing-kasing. discouragement of your soul. O diin mga pagkadiskuray sa imong kalag. But He is the God of power. Apan niya ang Dios sa gahom. He said, call upon me Nagingon siya, tawga ako. and I will answer you. Ug ako motubag kanimo. Amen. Amen. Kay God is with us. Kay ang Dios aniya ban kanato. Bisan koron, Bisan karon. aniya paliwala sa ulan. Amen. Kay ang Dios ihatag ang ulan. Amen. 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 Praise God. Now, number 3, we are changed as we seek the presence of God. So ikatulo, kita na nga usab. Ingon nga din kita nagapangita sa presensya sa Dios. Now, in James 4 and 8, God says, come to me and I will come near to you. Sa Santiago 4:8 siya, muduol kamo kanako, ako muduol usab kanimo. So, there is a promise of God Adunay saad ang Dios. that when we come to God Sa diha nga kita muduol sa Dios. with a humble heart, Uban sa mapausanon nga kasing-kasing. with a true heart, Uban sa maminatudon nga and a kasing-kasing. desire for the presence of God, Nga din adunay tinguha diha sa presensya sa Dios. God will meet us in that place. Ang Dios siya makitagbo niya ng mga dapit. Amen? Amen. But again, many Christians get distracted from the presence of God. Akong balikon nga daghang mga Kristohanon sila na disturbo diha sa presensya sa Dios. We have a lot of things to do. Adunay daghan kayo mga butang nga ginabuhat nagkapuliki. We have families Adunay pamilya. and marriages O din kaminyoon. and farms and businesses. O dunay mga baol o mga negosyo. We have cell phones. O naapoy cellphone nakadugang sa panahon. Now, remember, King David was a man after the heart of God. Ato hinamduman nga si David siya sulusama o kasing-kasing sa Dios. Now, he was a king. Siya usa ka hari. There was no car. O walay kanay usa ni sakyanan. There was no airplane. O walay eroplano. There were no cell phones. O wala po cellphone. Everything moved slower in that time. So atong panahon na tanang butang sumurag ubos ang kining panahon do nila. Now, how many of you know, as a king, David would have been a busy man? So pila ba kaninyo nga din nakahibalo nga si David ingon nga usa ka hari nagkapuliki siya sulod siyang gingharian. But look at his word in Psalm 63. Apan tanawa ang iyang pulong niya nga kapitulo 63 sa Salmo, Verse 1. versikulo 1.
Oh God, you are my God. Early will I seek you. Mayon siya, O Dios, ingon siya, ako nagapangita kanimo sa sayong kabuntagon. Now, David was a king. Si David, siya usa ka hari. Many priorities. Daghang mga butang adin maoy iyahang gipanguna. But he said, early will I seek you. Apan kaingon paghihapon siya nga din siya ang giuna pagpangita ni David sa kabuntagon. So, there is no excuse in our life. Wala di ay tay kining alibay nining See, kinabuhian. we have to put God first. Kinahanglan day nga ang Dios atong ibutang adto sa unang bahin In prayer, sa pagampo, in worship, diya sa pagsimba, in the Word of God, sa pulong sa Dios, in our giving, sa atong paghatag, in our family, sa atong pamilya, every aspect of our sa life. tanang aspeto sa atong kinabuhi. God is first. Ang Dios siya gayod ang una. And when we are hungry for God, Sa diyang adin kita kining gutom sa Dios. when we open our mouth unto God, Sa diyang atong ablihan atong baba para sa Ginoo. He will answer in fire. Siya magatubag o makalayo. He will Makusganon answer gay. by His holy power. Siya gayod magatubag diyan ang balaan niyang gahom. And He will change your life. O din siya magabag-o, magausap Now, sa mong kinabuhi. Even as Christians, Ingon, bisan kita mga Kristohanon, we still need to be changed nagkakinahanglan gihapon kita nga mausab for the rest of our life. diha sa kining tibuok na tong kinabuhi. We can grow in the things of God. Kinahanglan nga din motubo kita diha sa mga butang sa Dios. Amen? Amen. We need to desire the Lord. Kinahanglan nga doon natay pangandoy ug tinguha sa Ginoo. Now, let's go to John chapter 8. Sa Salmo o sa Juan kapitulo 8, Katapusan versikulo. o katapusan na lang ni labot sa naulahi. Glory to God. So, John chapter 8, starting verses 10 until verse 12. Verse 10 until verse 12. Ang Juan 8, 10 ngadto sa 12. Akong basahon mga igsoon. Hallelujah. Nagingon dire, unya mitulid si Jesus og miingon kaniya, babay, hain na sila. Wala ba'y mihukom kanimog silot 11. Siya mitubag, wala senyor. Og si Jesus mingon kaniya, dili usab ako mukom kanimog silot. Lumakaw ka og ayaw na pagpakasala. 12. Og kanila si Jesus misulti pag-usab nga nagingon, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan, siya nga magasunod kanako dili na gayod magalakaw sa kangitngit. Hinunua, magabaton siya sa kahayag nga magahatag og kinabuhi. Now, this was a woman caught in the act of adultery. Kini siya mao ang babae nga diin nasakpan sa pagpanapaw. Amen. And all the Pharisees brought her and threw her at the feet of Jesus. So ang mga pare midala kaniya og gibutang siya sa tubangan ni Ginoong Hesus. And they thought Jesus would kill her. O din naguna-una sila ang mga pare nga din si Ginoong Hesus paksyon niya ang mga babae. But Jesus said, I came to seek and save the lost. Apan si Ginoong Hesus ingon, ako ni Anye aron pagluwas sa pagpangita sa mga nangawala. And they threw her at the feet of Jesus. O din ilang gidala siya sa tila ni Ginoong Hesus. That's the best place for the sinner. Mao kana ang pinaka-nindot nga dapit sa mga makasala. And Jesus told the crowd, O si Ginoong Hesus misulti sa panon sa katawan. whoever is without sin, cast the first stone. Ningon siya ngadto kanila, si bisan kinsa kaninyong walay sala, mo'y mauna pagbato ni ng mga babae. And they all went away. O din sila nangawala ka. And Jesus said, where are your condemners? O niana, si Ginoong Hesus, asa naman tong kining magsusumbong nimo? She said, no one, Lord. Ningon ang babae, wala na, ibisan nung sa diri Ginoo. Listen to the word of Jesus Christ. Napaminawa kining pulong ni Ginoong Hesus. Neither do I condemn you. Na din dili siya
muhukom ug muhatag og silot kanimo. Upon, there is another part. Apan adunay lain nga diin bahin. I do not continue, go and sin no more. Og niingon siya, lakaw ug ayaw na pagpakasala. God is merciful, Ang Dios maluluyon. but His power is to transform us, Apan ang iyang kahumaw kana ang magabag-o ug magausab sa tong not to kinabuhi. leave us in our sin. Dili kay magpuyo lang ta diha padayon sa sala. That's not the love of God. Dili na siya gugma sa Dios. Oh, God loves you. Just do what you want. Og diin moingon nga diin kayang Ginoo ay gugma kanimo buhatang sa imong gusto. The true love of God Ang tinuod nga gugma sa Dios forgives you and delivers you. mao ka ng pagpasaylo o pagpahigawas kanimo. Amen. There Amen. is freedom in Jesus Christ. Adunay kagawasan diha ni Ginoong Hesus. And then He said, I am the light of the world. Og niingon siya ako mao ang kahayag niining kalibutan. He that follows me will not walk in darkness, but Amen. have the light of life. Niingon siya nga bisan kinsa nga magasunod kanako dili na magalakaw pas kangit-ngit kun dili anaanas kahayag. Jesus later said, if the Son sets you free, you are free indeed. Og si Ginoong Hesus mingon kun ang anak nagapahigawas kanimo nan gawasnon naka. I want you to know there is freedom today. Gusto ko nga diin mahibalo mo nga adunay kining kagawasan kanimo karon. There is forgiveness today. Adunay kining kapasaylohan karon. There is transformation today. Adunay kausaban kabaguhan karon. Wherever you are in your walk with God, Nabisan asa man ka sa imong paglakaw kauban sa Dios. give God all of your life, Ihatag sa Dios ang tibuok nimong kinabuhi. because God already gave Himself for you on the cross. Tungod kay ang Dios siya mo'y una nga din mitugyan siyang kaugalingon alang kanimo dito sa cross. Surrender to Him. So imong isurrender ang imong kaugalingon kani. And there is a promise of God. Adunay saad ang Dios. We will be changed from glory to glory. Ingon siya nga din kita pagabag-ohon niya gikan sa himaya ngadto sa himaya. When you are walking in victory, Sa diyang ikaw magalakaw sa kadaugan. when you are walking in peace, Ug magalakaw sa kalinaw. when you are full of the presence of Ug God, din puno ka sa presensya sa Dios. even then God says there is more. Naana si Ginoong Hesus nga bisan pa ni ana aduna paghihapoy mas maayo dugang paniin. In this world, we can go deeper and deeper into the presence and word of Niini God. nga kalibutan na makahimo ta pagpalalom o palalom diha sa presensya sa Dios. And we only have one life. Ug usa lamang ang atong kinabuhi. After that, the judgment of God. Human niini hukom na gikan sa Dios. After that, eternity. Human niini wala na katapusan. Don't waste your life Ayaw usiki ang imong kinabuhi. in the lust of the flesh, Diha sa pangibog sa unod. distracted from the presence of Nga God, diin ikaw nahimo nga disturbo diha sa presensya sa Dios. because there is transformation in the gospel of Tungod Jesus kay Christ. adunay kabag-uhan diha sa mayong balita ni Kristo. Amen. So magampo ta. Ang butang nga igsoon. So Father, today, amen. So as we worship, and here's what I want to do. I'm going to lead us in a song. Inside diri kabalo ipangga mo ako. So later. Pero una magampo ta kay kung adunay sala sulod sa imong kasing-kasing. Karon ang panahon nga maghinoso. Ginoo, pasaylo ako. Lord God, forgive me. Change me. So amen. So magampo ta. Also, kung adunay tinguha salud sa imong kasing-kasing para sa gahom sa Espiritu Santo, para sa pulong sa Dios, Ginoo, gusto ko nga I would walk pinaagi sa pagtuo, pinaagi sa imong gahom. So, magampo ta. Let's pray. Gito aw or call out unto the Lord. Amen? So magampo ta, and then let's sing. And then after that, I will give to Pastor Mike to close. So, Father, in the name of Jesus Christ, I ask you today, God, to transform us from glory to glory. God, I thank you for the power of the cross, for the power of the Word of God. Lord, today, forgive us for our sins. Wash us, pinaagi sa imong dugo. Lord,
Sanctify us. Pinaagi sa Espiritu Santo. Lord God, we receive now. God, build a hunger in the heart of your people to live for Jesus Christ. God, we honor you today and we thank you in Jesus' name. Amen. So, praise God. So let's sing. Ipangga mo ako, matut sa pulong mo, bisan sa kapagyasan, gipasaylo mo ako, O Diyos. Daigon ko ikaw, ipangga mo ako, matut sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Diyos. Daigon ko ikaw, pag-asimbahulog, halagaran ko ikaw. Sa bisan asa pa, ngalan mo ipayaw ko. Labihan ng grasya mo, nyagi kahatag ka na ko. Pag-asimbahulog, halagaran ko ikaw. Pag-asimbahulog, halagaran ko ikaw. Sa bisan asa pa, ngalan mo ipayaw ko. Labihan ng grasya mo, nyagi kahatag ka na ko. Pag-asimbahulog, halagaran ko ikaw. Pag-asimbahulog, halagaran ko ikaw. Amen. So I want to give the Pastor Mike, praise God. Hallelujah.